Ang mga dahon ay makukuhanan ng alkaloids, saponin, flavonoids, tannin, volatile oil, at quercetin. Ang dahon ng may-ana ay karaniwang dinidikdik at ipinangtatapal sa ilang kondisyon sa katawan. Maaari din itong ilaga upang mainom o ipampatak sa mata. Minsan ay itinatapat sa apoy ang dahon bago ipantapal sa balat. Ang mga sakit na nagagamot nito ay ang mga sumusunod. Pananakit ng ulo. Maaaring makatulong sa pananakit ng ulo ang pagtatapal ng dinikdik na dahon ng may-ana sa sentido, noo at batok. Dyspepsia. Para naman sa kondisyon ng dyspepsia o hirap sa pagtunaw ng pagkain, maaaring inumin ang pinaglagaan ng dahon ng may-ana. Sore eyes. Ang iritasyon sa mata dulot ng sore eyes ay maaari namang magamot sa pagpapatak ng pinaglagaan ng dahon ng may-ana sa apektadong mata. Pyle. Ang pyle na nakuha mula sa naipit na ugat, sprain, ay matutulungan din ng paglalagay ng dinikdik na dahon ng may-ana sa bahagi ng katawan na apektado. Maaari itong lagyan ng benda upang manatiling balot sa dahon ng may-ana. Kabag. Makakatulong naman para maiwasan ang kabag sa tiyan ang pag-inom sa pinaglagaan ng dahon ng may-ana. Sugat. Upang matulungan naman na mapadali ang paghilom ng sugat, maaaring patikan ng katas ng dahon ng nagdurugong sugat, at sa katapalan ng dinikdik na dahon ng mismong sugat. Sinusitis. Ang kondisyon naman ng sinusitis ay maaaring malunasan sa pamamagitan ng pagtatapal ng mga dahon na pinadaanan sa apoy. Ang mga dahon ay inilalagay sa noo at pisngi. Pagtatae o dysenteria. Dapat inumin ang pinaglagaan ng dahon ng may-ana upang maibsan ang kondisyon ng pagtatae.